So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is pagpapatuloy natin ang ating weekly series na may pamagat na Harnessing the Power of Words, na kung saan dito po ay pag-uusapan natin yung kahalagahan at kapangyarihan na mayroon ang mga salitang ating binibigkas at kung papaano nga ba ito makakaapekto at makaka-impluwensya sa ibang tao. Kaya sabay-sabay po nating tanggapin ang salita ng Diyos ngayong araw. So yung topic po na pag-aaralan natin ngayong araw is patungkol po sa speak with a point. So dito po is kapag tayo po ay nagsasalita, mahalaga po na dapat yung ating pong sasabihin ay may point and sense nang sa gayon ay kumbaga alam agad ng ating kausap kung ano ba yung nais nating parating na mensahe. At the same time, nakakapag-encourage po to sa iba. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Ephesians chapter 4 verse 29, sabi po dito, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Or sa Tagalog naman po, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is talking pointlessly is just air pollution. So yung mga ibang tao po kasi is may ugali sila na salita lang sila ng salita pero wala naman point or sense yung sinasabi nila. So ito daw po is nakakapag-contribute lang ng masamang hangin sa ating kapaligiran, kumbaga air pollution nga. And yung iba pa nga po is wala na ang sense yung sasabihin, nakakapanira pa ito ng ibang mga tao. So hanggat maaari, iwasan po natin yung mga ganitong behavior. Pangalawa naman is talking must have a purpose. So kung tayo po ay nagbibitaw ng salita, dapat po alam natin yung purpose or reason kung bakit natin sasabihin yung ganoong bagay. So mahalaga po na may sense and may point yung ating sasabihin, nang sa gayon ay alam agad ng ating kausap kung ano ba yung mensaheng nais nating iparating, especially po sa ating mga Christians. And panghuli naman po sa ating katuruan is talking is meant to benefit others. So yung conversation po dapat na mabubuo natin is dapat makakabuti and makakatulong po ito sa ibang tao, dahil ayun naman po talaga yung purpose nun. So dapat po naiisin at sanayin natin ang ating sarili na yung word na lumalabas sa ating bibig is to encourage everyone at hindi po nila ito ikakasama. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is speak only when you have a point. So mas maganda po na manahimik na lang po tayo kung wala naman pong point or sense yung ating sasabihin, or mas worse is kung ito po ay ikakasira pa ng ibang tao. So alamin po muna natin yung sense ng ating sasabihin bago po natin ito bigkasin. Pangalawa naman is speak what is helpful. So kung yung sasabihin naman po natin is makakatulong po pala ito sa ibang tao, then go for it. Sabihin po natin ito sa kanila or ihayag natin ito sa kanila. At kung hindi naman po, sanayin po natin ang ating sarili na i-filter out muna ang ating mga sasabihin nang sa gayon ay hindi ito makasama sa ibang mga tao. And panghuli naman po sa ating application ngayong araw is speak to build others up. So dapat po yung lalabas na words mula sa ating bibig ay makakatulong ma-build up yung ibang tao or ma-encourage natin sila at the same time ma-motivate natin sila. So para po itong application natin kahapon na dapat po is yung ating mga sasabihin ay makakapagtanim ng binhi sa ibang mga tao, or sabihin na natin na yung mga words na binibigay natin sa kanila ay kumbaga tinitake nila yun as knowledge na makakatulong sa kanila upang sila lalong mag-grow and ma-build up nila yung kanilang sarili.